Eto nga pala ang mga ganap kahapon sa plano naming pagbebenta ni Bunso at kami ang naging unang customer niya para malaman kung masarap ang gagawin niya. Hi guys! So, pupunta kami ng Lanang ngayon dahil maggagawa kami ng mga, anong tawag nyon? Scramble something. At eto yung sasakyan namin. Bagong bili namin. Pinakamahal kong nabiling sasakyan. Tada! So, kasama ko ang whole squad. Kaway-kaway kayo, kaway-kaway. Ayan, kaway-kaway. Oh, nag-aaway pa sila. Kama pala namin si Ellie, malaki yung ulo niya, yung katawan maliit. Ganito ang tunog ng sports car, guys. Let's go, Sasa! O, diba? Pang racing talagang pinagawa namin yan ng pasadya. Papaalam ako, guys. Sabi, oh. Ayan, guys! We're going to... Lanang! So, hindi sumama si Habi, guys, kasi may tatapusin pa siyang trabaho. So, nagpaiwan na lang muna siya at kami na lang muna ang umalis. Pero babalik lang din naman kami kaagad. Supposedly, guys, dalawa talagang lugar pagbebentahan namin sa Lanang at saka dito sa amin na area kasi maraming mga bata din dito. At since nasa tindahan nila mama mga kagamitang pandagat ni Bunso, so doon na lang kami magsasample. Doon kami manggugulo, pero syempre kasama namin lahat ng mga bata para sila na yung pagbibigyan namin, hindi na yung mga iba't ibang bata para hindi maubos yung sample ni Bunso. Pero guys, hindi tayo dito gagawa ng mga ganto, dahil walang kuryente. Ito yung tindahan ng mama ko, ayan. Walang kuryente dito guys, so lilipat tayo dun sa bahay ng ate ko. At dahil nga hindi kami makapag-proceed dito, so ginamit ko tong bike ni Papa para mag-proceed doon sa bahay ng ate ko. Doon na lang din kasi kami manghihingi ng ice. Siya nga pala yung ate ko na mahilig gumawa ng mga dessert guys, or everything that you need. Huy! Basta sa bawat occasion guys, siya yung provider ng mga dessert, sa kanya kami bumibili and everything else. Huy! Bale, eto nga pala guys, bisikleta talaga ng Papa ko. Sobrang bigat pala nito noong payat, tignan ng gulong. Sobrang bigat pala talaga, in all fairness, parang ako din, mapayat pero mabigat. Huy! Di naman masyadong halata sa unang pag-drive ko pa lang, o diba? Saan kami papunta? Kaya talagang sinabihan ko yung anak ko, wag kang gumala kung ayaw mong mabangga tayo, huy. Tsaka na-amaze din ako kasi meron palang fan dito sa harap ko. Ang cutie. So medyo malayo-layo pa yung biyahe namin dito, kaya talagang nabisikleta ko, hindi ko kayang maglakad. Mga 7 bundok pa yung pagdadaanan natin bago natin marating yung destinasyon natin. Pasensya na mga kasana all, ngayon lang ako ulit nakapagbisikleta, medyo natatakot pa yung mukha ko dyan. Pero finifeel ko lang mga moment na to para lang si Emily in Paris, huy. Or si Vivian sa Lovers in Paris. Ay, Maricar in Davao pala. Finally, andito na tayo sa bahay ng ate ko at pagkadating namin ay naabutan namin siyang nagbi-videoking mag-isa. Kaya heto, kinukulit ko. Sana all! Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Kaya mahal na mahal ang ticket natin, pero talagang nandito kayong lahat. At syempre, dahil may nasight ako dito sa aking dalawang matay, papakita ko sa inyo ang ating isa sa mga product na gamit nila. Si ate at ng mga anak niya, ang ating Wear Me Clarifying Foam Wash. At dahil nga talaga kompleto ng mga gamit nating pandagat, eto sinimulan na natin sa ice. Supposedly ako din sana ang gagawa niyan, kaso kita niyo naman kanina bumibirit pa ako, diba? Amazing! At ngayon ko lang nakita, ganun lang pala kadali gawin to. Char! Dati kasi sa kapanahon na namin, may gito kasi si mama, pero hindi katulad niya na mas madali. Yung sa amin, malaking bagay din yun, tas bakal, tapos basta mahirap siyang gawin, tapos isang buong ice talaga ilalagay mo dito, pwede nga tiyatiin. And that's it, tapos na. Grabe yung generation ngayon, napaka high touch na talaga. Paano na lang kaya mga next generation ano? So, dalawang ice lang yung kinrush namin kasi konti lang naman kami kakain. Hindi naman ang buong barangay, baka kasi malugi sa kapital si Bunso. Actually, nung nalaman ko magbebenta ng ganito si Bunso, ako talaga yung pinakaunang na excited. Dahil naalala ko nung elementary days, ito talagang inaabangan ko malapit sa gate namin nakapwesto. Talagang bumibili ako ng ganito. Talaga. Pero sa amin nung mga time na yun, very dark pink lang yung kulay. Ito naman kay Bunso ay may pagka-peach or what. At eto nga, tinuturuan niya ako kung paano yung tamang gawin ng everything. Ha? At dahil nga mas matatagalan kami kapag ganito, kaya eto yung ate ko ay nag-offer ng ganito. Ha? Anong ganito? Perks kapag may ate kang tagagawa ng dessert. Eto, pinahiram niya kami ng mixer, pero hindi talaga tatablan kapag wire whisk lang. At eto, nahanda ng mga bata. Inuunahan ko pa nga sila kasi syempre dapat ako talagang mauna. Huy. Excited kasi ako sa mga anik-anik, mga chocolates and everything. At may batang ang nahuli dito. Ano yun?
Ikaw ha, inubertikan mo pa ako? Natatawa talaga ako habang nag-i-edit nito. Tingnan mo naman ang bata, may pahirit-hirit pa, oh. Anyari, girl! Isa pa tong matanda na, pero mukhang bata. Mukha nang nag-aabang ng libre. Aba, iba talaga tong batang to. Ayaw talagang tumigil. Inday, mag-vlogger ka na din kaya? Ang sarap ng powdered milk, plus marshmallows, at what's next? Oh my God, look at my face. Ang saya ko sa chocolate na to. Hala, girl, ayaw talaga paawat. O, diba? Tingnan mo tuloy, naunahan ka sa paglagay ng chocolate. Hala, ito na, hindi talaga mapigilan na nadarama. Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na? Huy. Girl, bakit violet yung sprinkle? Oh, shucks, bago tayo magtapos, ay magplastikan muna tayo dito. O, diba? Sana all.